Alam mo ba yung pakiramdam na mahal mo ang isang tao pero alam mong may tinatago siya? Yung tipong bawat ngiti niya may kasamang lihim, bawat yakap may kasamang lamig. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng kabit. Bigla na lang nangyari. Si Daisy ang tipo ng babae na hindi mo basta makakalimutan. Maputi, mahaba ang buhok, at may mga matang parang laging may iniisip na sikreto. Nakilala ko siya sa isang maliit na karinderya sa probinsya ko. May asawa ako noon. Tahimik ang buhay ko. Pero nang dumating si Daisy, parang may kung anong humila sa akin. Hindi siya palangiti, pero kapag ngumiti siya, parang may kakaibang init na bumabalot sa dibdib ko. Isang gabi, habang nasa kubo niya ako sa may dulo ng baryo, napansin ko ang mga garapon sa ilalim ng kama niya. May lamang maliliit na itim na bagay na gumagalaw. "Ano yan?" tanong ko. Ngumiti siya. "Pamahiin lang." Hindi ko na pinilit alamin. Unti-unting nagbago ang buhay ko. Ang asawa ko si Marisa nagsimulang magkasakit. Walang ganang kumain. Madalas sumakit ang tiyan. Parang may gumagapang daw sa loob ng sikmura niya. Dinala ko siya sa ospital. Normal daw ang resulta. Pero gabi-gabi, naririnig ko siyang nasusuka sa banyo. Isang gabi, napasigaw siya. May lumabas na maliliit na uod sa bibig niya. Hindi ako makapaniwala. Kinabukasan, dumiretso ako kay Daisy. Pagpasok ko sa kubo niya, naamoy ko agad ang usok ng insenso at kung anong sinusunog. "May problema ka?" tanong niya, kalmado. "Tulungan mo ako," sabi ko. "May nangyayari kay Marisa." Tumingin siya sa akin ng diretso. Walang emosyon. "Ako ang tumutulong sa'yo," sagot niya. Doon ko nakita sa sulok ng kubo niya ang isang maliit na manika. May buhok yon na pamilyar sa akin. At sa tiyan ng manika, may mga nakatusok na karayom. Nanlamig ang buong katawan ko. "Daisy, ano to?" Tumawa siya. Hindi malakas, pero sapat na para tumindig ang balahibo ko. "Pinili mo ako," sabi niya. "Alam mo bang matagal na kitang gusto? Hindi ka lang basta nahulog sa akin. Tinulungan kita." "Anong ibig mong sabihin?" Lumapit siya. Hinawakan ng dibdib ko. Mainit ang kamay niya, pero ang pakiramdam parang nagyeyelo. May mga bagay na hindi mo nakikita. May mga dasal na hindi para sa simbahan. Napaatras ako. "Mangbabarang ka ba?" Hindi siya sumagot. Ngumiti lang. At doon ko naalala, tuwing gabi na magkasama kami, lagi siyang may bulong na hindi ko maintindihan. Akala ko noon, lambing lang. Simula noon, umiwas na ako kay Daisy. Pero habang lumalayo ako sa kanya, lalo namang lumalala ang kalagayan ni Marisa. Minsan, may mga sugat na bigla na lang sumusulpot sa balat niya, parang kinakamot mula sa loob. Nagpunta ako sa isang matandang albularyo sa kabilang bayan. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, siya na lang ang pag-asa ko. Pagpasok ko pa lang sa bahay niya, sinabi niya agad, "Meron kang kabit." Hindi ako makasalita. At ang babaeng yun, marunong mangbarang. Nanlumo ako. "May paraan pa ba?" Tumingin siya sa akin ng matalim. "Putulin mo ang ugnayan ninyo. Pero tandaan mo, kapag nasaktan mo ang isang mangbabarang, hindi kanya basta pakakawalan." Kinagabihan, pinuntahan ko si Daisy sa kubo niya. Galit siya bago pa ako makapagsalita. "Pinili mo siya?" Malamig niyang tanong. "Hindi ko kayang pabayaan ang asawa ko." Tahimik siya sandali. Tapos
Ngumiti ulit. Pero ngayon, wala nang init. Sige, pero tandaan mo, may parte ka na sa akin. Biglang humihip ng malakas na hangin kahit sarado ang mga bintana. Ang mga garapon sa ilalim ng kama niya nagsimulang gumalaw. Narinig ko ang pamilyar na tunog. Parang may maliliit na bagay na gumagapang. Pag-uwi ko sa bahay, tahimik na si Marisa. Nakatulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo. Akala ko tapos na. Pero nang humiga ako sa kama, may naramdaman akong kakaiba sa tiyan ko. Parang may gumagalaw sa loob. Mabagal. Gumagapang. Napaupo ako, pinagpapawisan. Sa dilim ng kwarto, narinig ko ang mahina at pamilyar na bulong. Hindi kita basta pakakawalan. Napahawak ako sa tiyan ko. At doon ko naintindihan, hindi si Marisa ang tunay niyang target. Ako pala. Minsan, ang pagpakaroon ng kabit, hindi lang kasalanan, kundi isang sumpa. At may mga pag-ibig na hindi dapat sinisimulan. Dahil may mga babae na hindi lang puso mo ang hawak nila, kundi pati ang kaluluwa mo.